Nakasentro sa anggulong pangingigil ang investigasyon ng mga pulis sa pagsabog po ng isang pampaserong bus sa Zamboanga City. Dahil yan sa extortion letter na natanggap ng may-ari ng bus company. Isang patay habang mahigit 30 ang sugatan sa insidente. Sinusuri na ng otoridad ang kuha sa aktwal na pagsabog ng DBL bus sa terminal nito sa Tomas Claudio, Zamboanga City alas 2 ng hapon. Ilang sandali kasi bago ang pagsabog, may lalaking nakahood na lumapit sa nakaparadang bus na may dalang plastic bag. Bago nagmamadaling umalis na di nadala ang bag. Inaalam na kung may kinalaman ang lalaki sa pagsabog. Sa lakas nito, nabasag ang mga bintana at natuklap ang gilid na bahagi ng bus. Sunog din ang maraming bahagi ng bus at halos mga upuan na lang ang natira. Isang pasahero ang kumpirmadong patay habang di bababa sa 33 ang sugatan. Dinala agad sa ospital ang mga biktima. Nakaligtas naman ang driver at konduktor ng bus. According to them, kararating lang nila galing sa Labuan. And after few minutes na yung iba, nakababa na yung mga ibang pasahero and then yun na yung malakas na sumabog. 5 lalaking nakitaan ng mga wire sa kanilang bag ang dinala na sa Zamboanga City Police Office para imbestigahan. Inaalam pa rin kung anong bomba ang ginamit. Extortion o pangingikil ang anggulong tinutukan ng pulisya. Yung may-ari ng bus line natin is nakatanggap ng threat message demanding for some amount in exchange para hindi sila guluhin. Connected to sa bombing sa Lamitan 2 nights ago. Bago niyan, ilang pagsabog din sa bus ang hinihinalang dahil sa pangingikil. Kabilang ang pagsabog sa isang bus sa Bukidnon noong December 2014 na ikinasawi ng 10 tao. Gayon din ang pagsabog na isang bus sa Matalam, North Cotabato noong October 10. 8 ang dead on the spot. Extortion din ang anggulong tinutukan sa pagsabog sa Digos, Davao del Sur noong September 2008 na ikinasawi ng 6 na tao.